Mga kapatid, nagdududa ako na mayroong mga pangalan mga Muslim, kunwari Muslim, siya ay isang Kristiyano. Gusto lamang lulugawin, gawing hahaluin, kukutawin ang utak ng mga bagong Muslim. Ganito mga kapatid, sabi niya, na wala akong alam tungkol sa Bible. Dahil ang Bible raw ay nagtuturo ng Islam. Dapat kung Muslim ikaw, totoong Muslim, naniwala kay Allah, huwag daw bibirahan ang Biblia dahil ang Biblia ay Islam ang tinuturo. Islam ang tinuturo. Kung sinong isang Muslim magsasabi niyan, very clear, ikaw ay mangmang sa kaalaman ng Islam. Ang Islam, maturo, ay walang halong kasinungalingan. Walang halong kabalbalan ang turo na Islam. Aklat ng Islam, walang halong kabalbalan. Pero kung ang Bible, pinagmamalakin mo na ang Bible ay katuruan ng Islam or nagtuturo ng Islam, ang daming kabalbalan dyan sa Bible eh. Una, ang Biblia ay salita ng different writers, unknown writers. Okay? May mga kabastusan, ang daming kabastusan, sex stories. Okay, dyan. Illegal or unlawful sexual stories in the Bible. Ano pa? Injustices, ang dami dyan sa Biblia. False prophecies, nandyan sa Biblia. Example lang, the most popular verse in the Bible, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Referring to Jesus Christ, that Jesus Christ is the begotten or the only Son of God. Would you accept this? Pag ikaw ay Muslim, ito'y katuruan ng Islam. It's very clear nga ito'y kontra nito na Suratul Ikhlas na ang Allah ay hindi nanganganak kailanman. Hindi pinanganak at hindi nanganganak. So, sinong magsabi na isang Muslim, kunwari siya Muslim, at sabihin niya, Ibrahim, huhumpayan ko na raw, huwag ko nang titirahan ang Biblia, dahil ang Biblia ay nagtuturo ng Islam. Una, sabi ko kanina, ang isang aklat sa Muslim, okay, ay walang halong kabalbalan. Kung mayroong halong kabalbalan, revise, interpolation, dagdag, bawas, kasinungalingan, sexual stories, injustices, never be the Word of God and never be an Islamic book. So, kung kayo mga Kristiyano ay nagtakip lang, nagmamaskara kayo sa Muslim name, oy, alam namin sa amoy pa lang ninyong pananalita, alam namin kayo po ay tunay na Muslim o hindi. Nagpakunwari lang kayo dyan. Mangmang, I challenge any Muslim. Kung mayroon ng scholar nga Muslim, and he will say justify that the Bible teaches about Islam, sige. Kasi pag sinasabi mong teaches Islam ang Biblia, generalize mo na lahat eh. Matama ang nasulat eh. Ang dami diyang halo-halo eh. Bastos. Tapos sasabihin mo, ito'y nagtuturo ng Islam. Ang Allah ba ay nagtuturo ng kabastusan? Kasinungalingan? So, ito mga kapatid, kasi parang kumukulo yung dugo ko eh. Kunwari daw siya Muslim, sabi niya sa akin eh, kalma lang daw eh, huwag kong birahan ang Biblia dahil ang Biblia ay nagtuturo ng Islam. So ito mga kapatid, maraming salamat. Huwag niyong, kung mayroon man diyang makain dyan sa, bagang mayroong halong makain sa isang bagay, basket, huwag niyong i-generalize ng makain lahat. Eh kung may mga bulok dyan, yes, may totoo, may tama dyan. Pero kung in-generalize mo lahat na yung aklat na yan ay nagtuturo about Islam, it's wrong. Okay, nagtuturo ng isang Diyos, totoo yun, nandyan. Ang Diyos ay walang kamatayan, nandyan. Totoo yun. Pero generalization, talking about the entirety of the Bible to be the Word of God, ay mali ho. Maling-mali, kapatid. So maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.